from the media who would like to ask any questions to the Taho Story owners or to Sir David himself. If you would like to ask a question, simply raise your hand and our coordinating team will assist you with the mic. Thank you very much. Yes. Can you tell us your name and your designation po so that we can all know who's asking the question? Hi, good morning. I'm MJ from Blitz PH. Hi David, congrats again. But my first question is for Sir Jude. You actually in-enumerate mo na earlier kung bakit si David ikaw ako. Pero yung question lang dito, sir, bakit yung Taho lalaki hindi babae? Medyo mahirap na tanong yun. Pero kasi usually pag food, sir, babae or baka mali lang ako. Siguro ano lang, kasi ano kami, yung owners, puro lalaki. Tsaka at the same time, pag kumuha kami ng babae, baka mayari kami sa mga pieces na. Yung nilabas namin si Taho Story, yung nakikita namin nagkakaroon siya ng acceptance sa market. Ang pinakauna talagang pumasok, ako personally sa akin, na dapat ang brand ambassador natin si David. Siguro because sobrang nahook ako dun sa Maria Clara, sa character, and nakikita namin sobrang nag-resonates yung pagiging, kumbaga, yung Filipino culture natin dun sa kung saan nakilala si David as pambansang Ginoo. Dun sa concept of Taho Story, which is, alam naman natin yung classic traditional Taho. Sir, backtrack lang ako saglit. Kasi diba group of basketball players, sir. Pero interestingly, Taho, yung food item na naisip nyo, bakit po pala? Actually, yun nga, katulad ng sabi ni Charlie, yung concept namin, accidental eh. Kasi when we put up the company, yung corporation, wala talaga kaming business concept na. Kumbaga, nagbukas kami ng corporation because we wanted to join in mga commercial league. And once kasi mag-join kasi isang commercial league, dapat meron kang company, corporation eh. And we work from different industry or corporate. And then, yung nagbukas kami ng corporation, kumbaga, wala kaming naisip na negosyo. Nagkataon lang, yung nandun kami sa restaurant is nabuo yung Taho Story dahil nga, yung kumuha siya, yung kinikwento ni Charlie kanina, kumuha siya ng walang halo-halo, then kumuha siya ng taho, and then yung pan-toppings ng taho, ng halo-halo, nilagay niya dun sa taho. And then yung nakita namin, meron something dun sa product, sabi natin, launch natin to dun sa, hindi kami tinatanggap ng mga mall eh, so nag-try kami dun sa Good Food UP Diliman. And then after a week, nakita namin, grabe yung acceptance, grabe yung sales, and then nagkataon, kwento ko lang din, yung may-ari kasi ng food hub sa UP Diliman, ang owner nun is the founder of Potato Corner. So, siya yung nagbigay sa amin ng idea na parang ang ganda ng concept. Kumbaga, ano yan, ano nyo na agad siya, fast track nyo na for the expansion. So, yun pala yung Taho Story. David, congratulations. This is another brand under your name. May lost count kung pang ilang endorsement mo na to. Hindi ka lang pambansang Ginoo. Almost there ka na maging pambansang endorser. Anyway, question, what has endorsement taught you? Like, what has being an endorser or endorsing taught you the most? I would say, syempre yung mga brands, kailangan nila tumasok sales, kailangan marketing, hindi ba? So parang for me, I'm just really happy na kinukuha ko ng mga brands. But at the end of the day, ang goal ko is makatulong sa brand, hindi ba? Kaya naman nila ako kinuha, and for example, yung mga iba rin na endorsers na kinukuha nila, yun din naman yung objective all the time, right? So I feel na as an actor, as a celebrity, quote-unquote, na ang duty ko is to help promote the brand, and aside from that, kailangan kong maggamit yung aking platform sa magandang bagay. So, syempre, yung feeling ko kasi dapat kung endorser ka, hindi ka lang sikat. Para sa akin, dapat maganda yung values mo as a person, hindi ba? So, ako naman, I'm just being myself, and siguro now na I have brands under my belt, like what you said,
kailangan ko pang mas galingan para makatulong din sa mga brands na nagtitiwala sa akin. Ayun, thank you. Congratulations again. Thank you. Yes, next question please. Yeah. Hello, I'm Alison Pan from Stars Photo. David, funny question lang. Sa dami ng mga flavor ng ng taho story. Kung patanong to nila eh. Kung taho ka daw, anong flavor ka? Bakit? Halo-halo siguro. Dahil marami akong ginagawa na halo-halo. Yan na yan. Okay, thank you. Anong gusto ko sa'yo? Hindi, yung second question. Ano ba yung gusto mo? Ano gusto mong sagot? Okay na yun. Okay na yun. Hindi, yung second question ko. Sa dami din ng mga showbiz friends mo, celebrity showbiz friends mo, sino yung gusto mo unang makatikim ng taho at gusto mong bigyan ng flavor? At anong flavor yun? Ang tanong mo talaga. Baka makabawi sa tanong na to eh. Si Dustin. Si Okay. Dustin. At Si Barbie. anong flavor kay Barbie? Anong flavor kay Dustin? Si Dustin siguro plain, original. Si Barbie coffee. Meron? Coffee flavor. Bakit? Kasi mahilig si Barbie sa coffee. Bakit And plain kay Dustin? Original? Original. Wala lang. Wala lang. Bagay sa personality niya na very straightforward, I would say. Si Derek naman siguro, yung walang asukal, taho lang. Dahil mahilig siya mag-workout. Baka kasi tumaba siya kapag maraming ice cream yung ibigay ko sa kanya. Okay. Thank you, David. Congratulations. Thank you. Next question. Hi, this is Pao, content creator. David, congratulations for being part of the whole story. So I would like to ask, tugtungan ka na yung question niya earlier na, before accepting ba any project or endorsement, do you consider yung mission and vision ng kumpanya, yung brand itself, before accepting the product? Of course, I believe na for a business to be successful, it has to start with their vision, diba? And the way you see it, yung Taho story, very innovative, it's unique. I would say it's the first in the market. So, yun pa lang, alam mo na eh. And then, nung na-meet ko yung mga people behind it, sila, na nakita ko na very passionate, nakita ko yung parang ang sarap maging part ng ganong klaseng kumpanya na nag-stick sila sa vision nila, and aside from that, meron silang mga tinutulungan na basketball leagues, basketball teams, players. So, ang ganda nung gano'n na ang ganda na maging part ka ng gano'n na hindi lang all about, you know, like money. I mean, syempre kasali yun, hindi ba? Kailangan natin mabuhay, hindi ba? Pero mas maganda yung meron talagang vision. Yeah. And follow up, so if i-compare yung life mo ngayon, yung puso mo ngayon, sa produkto ng Taho Story, ano ito? Bakit? Anything, yeah. Ano yun? Pakiulit. Kung anong, i-compare yung puso mo ngayon, na nararamdaman mo ngayon, anong klaseng flavor or anong produkto ng Taho Story ang ano nito? Flavor, no? Flavor. Siguro, ube. Kasi happy. Happy naman pala. Thank you. And also, I have a question for, of course, mga CEOs natin. So, may question po ako sa inyo. Ang tagline po nito, bakit hindi, if I'm not mistaken. So, yung sa mga food lovers dyan, sa mga Filipinos, bakit hindi dapat ito baliwalain at subukan ito? Ayun, actually yung slogan namin is Taho with ice cream, bakit hindi? And yun nga, bukod dun sa slogan niya na bakit hindi, ang ginagawa namin ngayon is every time na magbubukas kami ng mga ibang branches sa mga ibang location, like sa Bicol,
yung ano nila, yung language nila, binabago namin eh. Ginagawa namin taho with ice cream, for example, sa ano, sa Cebu, nganong dili, mga ganun. Sa Bicol, ano ba sa Bicol? Nakakaalam yung fabrication team, ano ba? Wala, di alam eh, no? Pero it means, kumbaga, yun nga, no, because of our slogan is bakit hindi. Siguro kaya namin, kumbaga, gusto namin talagang yung message to dun sa, tama ba, message sa mga... Yung bakit hindi, karataan kalikin, bakit hindi bakit paliwalagan? Yun, of course, bakit hindi simply means ano yan eh. Kumbaga, bakit hindi? Because we believe in the potential of the product. Kumbaga, the potential is limitless. That's why, kumbaga, bakit hindi? Kumbaga, the 16 flavors, kumbaga, marami silang ilo-look forward na pwede namin gawing 100 flavors eh. Kaya lang, yun nga, no? We wanted na parang magkaroon tayo ng mga flavors na very Filipino yung concept. Na once dali natin siya internationally, of course, alam naman natin sa every part of the world, maraming Filipino community, and ang nakikita namin is dadali natin yung taho sa kanila. Lalo na yung mga miss na mga OFW, yung taho wala dun sa kanila. So kami na yung magdadala sa kanila in the future, which is yun yung goal natin na baga hindi talaga nila babaliwalain. Na kapag sinabi talagang taho with ice cream, ang unang maiisip nila, taho story. Thank you so much and congratulations. Thank you so much. So Sir Jude, you changed the language based on the location, no? So if you take it to the United States where English speaking, what happens to the slogan? Taho with ice cream, why not? Yeah, come on! Why not? Chinese. Uy, siya ma. Ikaw yan. Ikaw na David. Uy, siya ma. Yun. Oo. Kumbaga pati yung mismong logo natin, babaguhin natin. So kaya yung potential niya talagang limitless. Ayun. Congratulations, David, dito sa bagong endorsement. Kilala ka namin hindi lang isang celebrity, kundi isang entrepreneur. May plan ka bang mag-franchise ng Taho Story? Magkaroon ng store? Bakit hindi? And sakali, if possible. Well, actually, kung ganito talaga kalakas, diba? Yun naman talaga yung gusto natin i-franchise. And I believe in the product. So again, why not? And siguro sa sa MOA. Yung pinakamalakas na SF kasi. Kaso malamang, meron na sila nun. Malaki naman yun, so pwedeng sa North at saka sa South. And ito na lang, binigyan niya ni Sir Jude yung mga plans niya for you. Pero kung ikaw tatanungin, ano yung magiging activity na gusto mong gawin personally for Taho Story? I want to play basketball, which nandun na nga sa plan yun, hindi ba? Hopefully, kasi dream ko rin naman talaga maging basketball player. I think halos lahat naman ng Pinoy, hindi ba? But to be able to play in a professional level is something na andito pa rin sa akin. So, through Taho Story, sana mabigyan ako ng chance na ma-fulfill ko yung dream na yun. And aside from that, yun lang, siguro kung mayroon akong naisip na, na flavor, pwede mong i-text lang sila, baka okay ito. Yeah. Thanks, David. Congratulations. Yes, the floor is open to any other members of the audience who would like to ask a question. Go Chikanet! Mabuhay! Hey, good afternoon! To our 3 channel na owners ng Taho Story. Sorry, late ako, pero natuwa ako dun sa nagsusupport kayo ng mga basket. In fairness, parang dun ako nakarelate. We are for the future of the Filipino youth. Ayan, yung question ko sa inyo is, when did you realize that you need a face already for Taho Story? Hello? And from the first time na kino-conceptualize namin yun,
nagkukwentuhan na kami nila Jude, yung mga owners na, uy, pwede to si David na endorser. Since ngayon, nasa expansion stage kami, so kailangan talaga magkaroon talaga ng face na yung Tao Story. So yun, I think yung sa amin nag-up. Pero syempre, di ba, when you put up a face, ibig sabihin, kasama dun may malaking bayad. Syempre, hindi pwede. So ibig sabihin, financial-wise, at what stage already is Taho Story? And since it started, and follow-up question on that one is, parang are you doing this exclusively as incorporators or may plan din kayo? Since sabi mo nga, expansion stage to attract more investors. Hello. Right now kasi, yung mga owners na marami na kami, no? We have 9 owners, no? Kasama si Ayan, no? So, naka-close muna siya for now. And then, sa expansion stage kasi, right now, as mentioned kanina ni Jude, we have 200 branches na. So, di-support yung expansion program namin, and then yung mga early believers na sa amin talagang tumutulong, and then yung mga tahonatics natin. So, yun talaga yung nagbibigay sa amin talaga ng way para magawa yung mga ganitong bagay. And last na lang is, usually kasi di ba yung taho, parang they're very popular during early morning. Ganyan. Ay, tama ba? Kung yung stores niyo may early morning? Meron po tayo sa mga UP Good Food. So may mga alas 8 pa lang, alas 7. Bukas na po siya. So, okay. Until? Hanggang 9 p.m. Okay. Can be. No. Congratulations. I'll support her advocacy. Salamat po. David yung advocacy. David, congrats. Tara, ang daming commercial. Ganyan. So, an endorsement. Ikaw ba, di ba, parang before when you started in showbiz, parang lahat naman to hindi mo talaga plinano and all, ganyan. So, now na you are the pambansang Ginoo already, nasa point ka na ba na talagang utok ka na din mismo in terms of how your career wanted to go forward? Or nandun pa rin yung, sige, I'll leave it with my managers and all. Pero ngayon ba, ikaw ba mas dapat super duper involved? When I started out, yung showbiz, akala ko parang feeling ko, wala ka pang say sa mga ginagawa mo. But now, at this point of my career, like everything that I do, dapat may intention, dapat intentional. So, parang lahat parang what I try to do is naglalagay lang ako ng goal. For example, sa showbiz, to be like this, and then ilalagay ko din kung how, and then mag-brainstorm ako kung paano ko siya ma-reach yung goal na yun. Tapos then kakausapin ko yung manager ko, si Miss John, and sabihin ko sa kanya na ito yung mga gusto kong ma-achieve, ito yung gusto kong show, and then titingnan nila kung kaya, diba? So, yeah, to answer your question now, medyo mas involved na talaga ako, and again, mas intentional, and at this point kasi parang mahal ko na yung ginagawa ko, yung showbiz. Hindi na siya gaya ng dati na basketball lang nasa utak ko dati, di ba? So, yeah. And yung second question ko is, for something like this na hindi mo in-expect, do you feel that overwhelming feeling, and how do you deal with it? I feel like in first 2 years, since Maria Clara Ibarra was super overwhelming. To the point na minsan ayoko na lumabas. But ngayon, I think I just try to take it day by day. It's as long as my system is intact as a person, I feel like I can do everything, di ba? Na parang just to try to stay in the moment. Kasi paminsan, may mga
thoughts, mga negative thoughts mapasok sa utak natin. So tinatry ko lang na to really stay in the moment, and then yung morning routine ko always intact, workout, meditation and stuff. Pag nagawa ko yun, I feel like hindi ako nasi-stress. For example, sa ganitong interviews, before kinakabahan ako. Pero ngayon hindi na. Bakit? Kasi maayos yung sistema ko as a person, diba? And I feel like everybody can do that also. And yeah. And yung last na lang is, when is the best day for you to eat Taho Story? Ano ba yung tanong mo? Best time. Best time for happiness. Actually, kailan masarap magtaho, di ba? Siguro sa umaga. Umaga, oo. No. Bakit? Mga 6:30. Thank you. Ay, congrats, David. Thank you.